So pasok naman po ang 4 wheels dito mga ka-farmland. Ayan. And ito yung portion na maraming puno ng nyog. Ayan, mamaya papasukin natin. Baybayin lang natin yung frontage niya. No? So sa pa po ito ng property niya, lakaran ng mountain view po ito. Ako, napakaganda dito. Ayan. So hindi mo siya ma-appreciate sa video, pero sa personal napakaganda po ito, napakataas ng bundok na yan. Ayan, so panalo to mga ka-farmland. Ganda ng view. So napakahaba. Ayan. Ideal to for investment mga ka-farmland kasi napakamura ng farm. So hintayin lang natin masemento yung daan. Pwede mo na aresal ulit. So ito po yung sahop natin na yugan mga ka-farmland. So estimate po natin is nasa 100 pieces po yan more or less. Good day mga ka-farmland, I am Delmark Talban, property locator. So meron po tayong new available na 2.5 hectare. Ang location po nito is Tagkawayan, Quezon. Ayan. Sa mga ka-farmland natin dyan, naghihintay na upload natin. And so baka ito na po yung hinahanap nyo. Napakamura lang nito mga ka-farmland. And ang good thing dito, along Barangay Road po yung property natin. Pagbaba mo nyo sa sasakyan is property mo na. And right po yung property. So yun po ang kagandahan dito mga ka-farmland. So marami kang pwedeng gawin, left and right po yan. And yun, kung mahilig ka magtanim, tamang-tama itong mga ka-farmland. So ayan, i-viewing natin yung left side niya. So starting tayo dito sa boundaries. Ayan, so left and right yung property natin. Ito po yung boundaries niya, may puno na Madre Cacao. And ayan, left and right side, may bakod na po yun mga ka-farmland. So ayan, ikot natin. So dito mga ka-farmland, babaybayan dito pababa. So ang disadvantage ng farm natin ngayon, so wala siyang gasinong tanim. So, itong portion na ito mga ka-farmland na walang gasinong tanim. So ito yung pwede mong taniman na kung may plano kang itanim. So tama-tama yung mga ka-farmland na yan, tulad ng fruit bearings. Ayan, so tama-tama yan. And itong left side niya mga ka-farmland, ito yung portion na overlooking. Ayan. So ito naman yung portion na pwede mong lagyan ng bahay, rest house. Ayan, so mountain view po ito mga ka-farmland. Yan, medyo masuka lang. Kulang lang to sa linis. Pero pantayin po itong portion na to. Yan, so pantayin yan. And ayan, mountain view yan mga ka-farmland. Naku, napakaganda po dito. And presko. So malawak tong portion na pantay na to na pwede mong i-develop. Yun nga, pwede mong tayo ng bahay, kubo, rest house. So marami kang pwedeng gawin sa portion na to. And mas malawak yung right side niya. Ayan, yung portion na yan. So mamaya sisilipin natin. And babaybayin po natin yung frontage niya. And isa sa nagustuhan ko dito, napakahaba po ng frontage ito, almost 150 meters. Ayan, ang frontage niya more or less yun mga ka-farmland. So babaybayin natin. Ito po yung starting ng property, yung Madre Cacao na yan. And babaybayin natin yung front niya. Sa source ng electricity, ayan, so may source na po ng kuryente sa mismong area. Sa tubig naman mga ka-farmland, deep well pa din. Kasi ito po ay per farm, so hindi pa abot ng nawasa, so deep well po yung pwede natin gamitin. Ayan. So yung nyugan na yun mga ka-farmland, sa copy ng property, may ilang puno ba ito ng nyug? Wala pa siguro sandaan. Okay, so estimated po natin is nasa 100 pieces po ng nyug, so more or less yan mga ka-farmland. Ayan. So the rest, walang gasino tanim, so yun yung pwede mong lagyan ng fruit bearing trees or livestock. Pansin ko may tubig doon. Ay, sapa, ilog. Tubigan. Okay, hindi na sakop ng property. Hindi sakop na. Sige, so puntahan natin yung right side niya. Left side. Ayan, so pantayin itong mga ka-farmland. Ayan, so doon tayo galing kanina. Yan yung portion na pwede mong tayo ng bahay or kubo or house. Ayan.
So pwede yan, left side yan. So itong mga ka-farmlet ay, ayan, mountain view po ito. Ako, napakaganda dito. Ayan. So hindi mo siya ma-appreciate sa video, pero sa personal, napakaganda po ito, napakataas ng bundok na yan. Ayan, so panalo to mga ka-farmlet. Ganda ng view. Ayan. Ito wala tong gusto yung tanim. Alin, tol? Sige. Pag-usapan natin yung mamaya. Okay. Mamaya. Pero may daan din doon. Sige. Ayan. So ito yung portion na pwede mo rin taniman. So, although wala siyang gasinong tanim, ang advantage naman po ng farm natin is mura pa din. Ano? If ever meron yan tanim, so mas mataas yung presyo niya. Mas mataas yung value ng mga ka-farmlet. Kaya ayos lang din na walang gasinong tanim kasi mura yung property. Ayan. So, panalo to kung naghahanap ka ng farm investment at the same time retirement na rin, retirement farm na rin. So, recommended to mga ka-farmlet. Accessible naman siya puntahan kasi along the road po ito. Pagbaba mo ng sasakyan is property mo na. Ayan, as you can see, rough road po ito, pero pasok naman po dyan ng 4 wheels, even sedan. Ayan, so matigas naman yung daan niya. Ayan, so medyo maulan lang ngayon. Kung mapapansin nyo, may bakas ng sasakyan. So pasok naman po ang 4 wheels dito mga ka-farmlet. Ayan. And ito yung portion na maraming puno ng nyog. Ayan, mamaya papasukin natin. Baybayin lang natin yung frontage niya. No? So sao pa po ito ng property na lakaran natin mga ka-farmlet. So left and right po yan. Ayan, babaybayin lang natin yung frontage. Ayan, so nyugan po ito. And ang good thing dito mga ka-farmlet, ayan. So hindi pa ganun kataas yung nyug niya. No? So matagal na panahon nyo pang pakikinabangan. Ayan, so dasik pa po yung mamunga. Ayan, so mula dun sa starting ng video natin, abot dyan sa may motor na yan. So yan po yung frontage. Ano? So estimate natin is 150 meters more or less frontage. Ayan, so napakahaba. Ayan. Ideal to for investment mga ka-farmlet kasi napakamura ng farm. So hintayin lang natin masemento yung daan. Pwede mo na aresal ulit. And from dun po sa Barangay Cemented Road, so I think nasa 1 kilometer na lang yan. And from National Highway, so almost 3 to 4 kilometer po ang distance ito. Ayan. So from National Highway. And to town proper naman, I think mga 30 minutes nasa town proper na po tayo ng Tagkawayan, Quezon. Ayan na yan. So bali sa ako pa po ito ng property, yung portion na yan. And yung kabila ng pathway, ibang property na. So bali yung pathway po isa boundary dumaanan. Ayan. So sa ako po natin yung mga ka-farmlet. Yung yuga na yan. Ayan. Oh, napakaganda po dito. Tamang-tama ito ang plano mo mag livestock. Ayan, so pwede ka maglagad ng baka, kambing. Yung baka mga ka-farmlet, tamang-tama dito. Ayan. So ito yung gusto ng baka. Ganitong klase ng lupa. Ayan. Pre-range chicken, pwede rin. Kasi wala naman tayong gusinong kapitbahay dito. So although may community siya, pero may distance naman dito sa farm. Kaya kung plano mag-livestock, pwede. And yun, kung plano mag-farming. Ayan. So maganda magtanim dito mga ka-farmlet. Panalo to. Ayan, so dito sa taas, sa right side ng property, pantayin dito mga ka-farmlet. Ayan, slight hilly lang siya. So inaabot na tayo ng ulan. Dito na lang tayo tol, medyo maulan na. Ito na lang, pambungad. Ayan. So ito po yung sakop natin na nyugan mga ka-farmlet. So estimate po natin is nasa 100 pieces po yan more or less. Yung portion na yan. Abot dun sa baba. Yan. So malawak po ito to 2.5 hectare farmlet. Ayan, napakamura po nito. Ayan. So maganda to, kulang lang to sa linis mga ka-farmlet. Ayan. Ganda. Gantayin.
Ayan, so pantayin to mga ka-farmlet. Dito, pwede ka rin magtayo ng bahay kasi yung gilid niyan is barangay road na po. Ayan, so pantayin sa portion na to. Ayan. So ito yung sakop niya na puno ng nyog. Ayan, so takaran lang yun mga ka-farmlet, kaya dasik pa yung mamunga. Medyo maulan lang yung tripping natin ngayon. Ulitin ko lang mga ka-farmlet, kung naghahanap ka ng farm for retirement and at the same time investment na rin, ayan, so tamang-tama po ito. Ayan. So grab mo na mga ka-farmlet, bibihira lang yung ganito opportunity. Ayan. So napakamura po nito at kung interested ka, so i-message nyo lang po sa Viber, WhatsApp. Ayan, thank you po and God bless.